Kamusta Aquarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang magiging tema ng reading na ito para sa mga Aquarius. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aquarius? Salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Saan man kayo naroon. Two of Wands. Ibig sabihin nito ay parang nasa intersection ka. Yun ang sitwasyon ng ilan sa inyo at hindi mo alam kung anong direksyon ang tatahakin mo. Marami ka pang gustong ma-achieve at saka ikaw yung person na ayaw mong wala kang ginagawa. Pinapakita sa cards na ang ilan sa inyo nag-export ka or import ng item. Ito yung pinagkakaabalahan mo sa ngayon. Ang iba naman ay sa ibang bansa ka nagpaplano na magtrabaho. Ang ilan sa inyo na single or nasa relationship, ang kakoneksyon mo or karelasyon ay hindi mo kalahi. Meron namang person na may dalawang plano. Kung hindi okay yung plan A, sa plan B naman magbibigay ng atensyon. Kunin muna natin lahat ng mystical card mo kung ano yung maya-advise. O kaya dagdag na kaalaman para sa ipinakitang Two of Wands. Ayan, finally. Ito na yung third card. Ang unang card ay loosen your grip. Ibig sabihin ng card na ito na kung ano yung para sa iyo, yun yung darating na pagkakataon. Mahirap kasing makontrol yung buhay natin o kaya sitwasyon. Itong fall into my arms, ang ibig sabihin, kung good ang ginawa mo, makakatanggap ka ng reward. Kung hindi nagiging maganda yung sitwasyon mo, ibig sabihin, meron kang maling desisyon na nagawa o kailangan ng adjustment. Base sa booklet, itong Whale and Orca Elders, kung ano man yung hinanakit na nasa isip or puso mo, kailangan mo na tong i-release. Para maayos mong magawa yung mga plano mo at saka magiging positive yung next chapter na tatahakin. Ano man ang relihiyon mo, para lalo kang mag-guide ay mag-pray, magkaroon ng healing at self-love. Sa kahit sino sa atin, magkakaroon talaga ng dalawang choices. Mababalisa ka, makakaramdam ng takot, pero kailangan mo pa rin suriin kung ano talaga yung kailangan mo. 666. Warning of negative thinking, need to refocus, return to purpose. Isa pang card ang kailangan natin. 2222. You have a miracle coming into your life soon. If you are hearing this, expect right on time miracles. Mukhang ang ilan sa inyo nangyayari na itong sitwasyon na ito, kaya huwag mong pakawalan yung oportunidad. Alamin natin kung bakit pinakita yung Two of Wands. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo.
ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Strength, Ace of Wands in reverse, at Three of Pentacles in reverse. Pinapaalalahanan ka ng cards na ito na lakasan mo yung loob mo at huwag pagdudahan ng sarili. Kahit na magkaroon ng delay or disappointing news sa buhay mo. Kailangan ng pagkontrol sa emosyon, lalo na kailangan mong maging malakas ang loob at saka magtiwala sa sarili. Mas pag-igihan mo yung trabaho mo kahit na may mga taong pumupuna sa iyo. Ang ilan sa inyo naghahanap ka ng trabaho pero sa ngayon hindi ka pa makakita. Pero hindi ibig sabihin yan na yung magpapahina ng loob mo. Ang advice ng cards ay magkaroon ng effort at saka yung bang maging open ka para matuto sa career or business na ginagawa mo or sinisimulan. Pero kung ipinapakita mo na yung effort mo at hindi pa rin nagiging maganda ang koneksyon sa kasamaan sa trabaho, ito na yung time para magdesisyon ka kung magpapatuloy sa trabaho or ibang trabaho na lang ang papasukan. Sa mga single, yung potential person na makikilala mo may pagka-maingay. Kung ikaw ito at ganitong image ang ipinapakita mo, maingay, walang pagkontrol, aakalain ng iba na hindi ka nagseseryoso sa relasyon. Ang ilan naman na nasa relationship ay nasusolusyonan nyo ng person mo ang bawat problemang dumarating. At ang ilan na nasa relationship, LDR ang relasyon. Kaya, hindi kaya ng person mo yung malayo ka sa kanya. Nagkaroon ng third party sa relasyon. Seven of Wands, Queen of Wands, at Two of Wands. Pinapaliwanag ng tatlong cards na ito yung mga naunang cards na malaki yung potential mo na ma-overcome kung ano man yung mga challenges na nangyayari sa iyo. At saka nakatatlong cards ka na para sa lakasan mo yung loob mo. At saka gawing balanse yung sitwasyon sa buhay mo at saka sa relasyon. Sa financial, gastusin mo yung kinita mo sa makatwiran. Gastusin mo sa sarili, sa person mo, o kung may pamilya ka, sa pamilya mo. At saka yung financial, kailangan ng moderation. Huwag kang basta padala sa mga sinasabi ng iba. Lalo na't yung makukuha mong financial, hindi naman siya madami. Kumbaga, masusuportahan yung mga pangangailangan mo. Sa mga single, attractive ka, ganun din yung person na nagugustuhan mo. Marami ding nagkakagusto sa kanya. Yung strong personality at strong connection ang maglalapit sa inyong dalawa. Sa mga nasa relationship, may paparating na problem or nararanasan mo na ito. Pero kung gusto mong magtagal ang relasyon nyo ng person mo, kailangan mong manindigan or ipaglaban ang relasyon. Kasi mas magiging maayos ang relasyon nyo kung sabay nyo itong haharapin. Ang ilan naman napapanatiling payapa at loving ang relasyon kahit na merong pinagdaraanan. Ang ilan naman na nasa relationship, una pa lang, nagdududa ka na sa person mo. Pero kahit na ito yung pakiramdam mo
or meron ka mang nalaman, kahit na alam mo na merong betrayal sa relasyon, tahimik ka at pinagpapatuloy niyo yung relasyon niyo ng person mo. Yan yung sikreto mo sa person mo. Pero ang ilan sa inyo, pareho kayong aware na merong third person sa relasyon. The Hermit in reverse, Seven of Swords, at the Death. Ito naman yung outcome na cards na nagsasabi na ang ilan sa inyo, tinatakasan ka pa talaga ng person mo. Meron din kasing person na hindi naman sila LDR. Magkalapit pero magkalayo yung damdamin. At isa sa inyo ng person mo ang magdedesisyon para piliin ang pagbabago. Mas pipiliin ang ending at bagong simula. Ito na yung tinutukoy ng Two of Wands, kaya hindi ka makapagdesisyon. Marami ka kasing tinitingnan na pwedeng mabago para sa ikakabuti. Pero mukhang hindi ganon ang nangyayari. Ang ilan sa inyo sa health, i-relax mo yung isip mo at saka katawan para hindi ka magkakaroon ng health issues. At kung ang ilan sa inyo meron kang pagdududa patungkol sa health issues mo, meron namang second opinion, pwede mo yung gawin. Mas maigi kasi na agapan kesa sa hindi pansinin or ipagpaliban. Ang ilan naman, mas nangingibabaw yung ugali kesa sa mahirap na sitwasyon sa kalusugan. Kailangan mo rin tulungan yung sarili mo para hindi maging mahirap yung sitwasyon mo. Sa mga single, i-apply yung transformation sa buhay. At saka, huwag mong isipin na yung potential person, siya na yung pang long term mo. Lalo mo lang sasaktan yung sarili mo sa maling akala. Hayaan mo na yung potential person na makikilala mo or makakarelasyon ay i-enjoy nyo yung time together. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, kahit yung person mo na may kasalanan sa relasyon nyo, dalawang cards na yung nagsasabi, ay pinipigilan ka niya na huwag kayong magkahiwalay. Pero darating yung panahon na hindi ka na niya mapipigilan. Ito naman yung additional card, Queen of Swords. Ibig sabihin nito guys ay puputulin mo na yung connection mo sa person mo. Nagsawa ka na kasi sa mga ginagawa niya sa iyo. Marami na rin ang nagbago sa kanya dahil sa binago siya ng person. Itong Page of Swords ay pinapayuhan ka na huwag mong ilagay yung sarili mo sa alanganin. At saka maging responsable sa mga maling nagawa. Huwag sisihin yung iba sa sariling desisyon. Kasi itong Nine of Wands, merong person na gagalitin ka para maging masama yung image mo. Protektahan mo yung sarili mo at saka hindi lahat ng laban sinusugod. May bagong journey ka nang tatahakin sa buhay na mas magbibigay sa iyo ng fulfillment at saka blessings na deserve mo.